Good morning mga ka-riders. So today, meron akong gusto i-share sa inyo. Yan. Naka-on na yan. Tingnan nyo yung neutral. Yung kanyang indicator. Malabo. Tapos ito yung turn signal. Yan medyo inaano ko kasi naulanan to kagabi. Since sobrang lakas ng ulan. Yan, tingnan nyo yung turn signal. Iba yung blink niya. So sinishare ko sa inyo to dahil gusto kong malaman kung na-experience nyo ba to sa inyong motor na YTX 125. Exclusive sa YTX lang. Yan, siguro sa ibang motor din as long as carburetor type. And busina, wala, naka-on pero mahina. Tapos yan, pag ini-start mo using yung electric starter, wala, ayaw gumana, di ba? Pero pag kinik-start natin siya, one click lang mga ka-rider, saan na rin agad. Ano mo? Diba? So tanong, kayo ba yung experience yung lahat to? So pag na-experience yung ganitong klaseng problema or issue sa inyong YTX 125, ulitin natin. Turn signal, tinan mo yung blink nya. Yan. See, yung blink nya iba, mabilis, tapos bagal, tapos biglang mag-blink na mabilis. Diba? Medyo hindi angkop, no? Hindi parang mali, kasi ganyan yung blink, diba? So pagka ganito ang na-encounter nyo sa inyong YTX 125, isa lang ibig sabihin yan mga ka-riders, ang inyong pong battery ng inyong motor hundido na. So kailangan ng palitan. Walang busina, ayaw mag-start, electric start ayaw, pero gumagana yung crankshaft, yung kickstarter. So isa lang solusyon yun, palitan agad ang battery ng ating motor. Kaya naman today's vlog ay magpapalit tayo ng bagong baterya ng YTX 125. At itong baterya na to ay in-order ko po ito sa Shopee. Kasi wala na akong time pumunta ng motorcycle shop, kaya in-order ko na lang po ito. Ito po ang Motolite. So this is the third time na magpapalit tayo ng battery na maintenance free. At trusted ko na itong Motolite kasi tumatagal po ito ng mahigit 1 taon. In fact, itong papalitan natin is umabot ng 1 year and 4 months. Kaya trusted ko na po ito. Alright, so stay tuned na kayo dyan at papalitan na natin. At sa pagpalit po pala or pagtanggal nitong battery dito sa pinaglalagyan niya, meron po tayong mga kaukulang tools like screwdriver, pwede rin yung close and open wrench dahil ito para siyang bolts eh. Tapos pwede rin yung socket wrench, no? Alin man doon pwede nyo gamitin. Kasi di ba minsan wala tayong mga gamit. So meron tayong mga kaukulan na pwede nating gamitin para mas mabilis nating matanggal ito. Pero para sa akin, I preferred screwdriver kasi mas madali siya lalo pat may pattern. So mas madaling tanggalin. Alright mga ka-riders, so habang ginagawa ko yan yung pagtanggal sa battery, ay meron lang akong gustong i-share sa inyo at baka makatulong ito sa inyo. So if you're a beginner, bago ka lang sa pagmumotor at gusto mo mag do it yourself sa iyong motor, I suggest take a picture first para at least meron kang guide. Alam mo kung paano ibalik ulit kung saan siya nakapwesto. Kasi minsan pag nakakalimutan natin, tanggalan tayo ng tanggal, nakaligtaan natin kung saan ba talaga nakalagay yung wirings, yung mga bolts nun, di ba? Sa mga experienced rider or mga mekaniko, wala lang, madali na yon kasi kabisado na nila. Pero if you're new at gusto mo mag do it yourself, take a picture first. Bawat anggulo para detalyado. Alright, so ayan, natanggalan natin yung lumang battery. So bago natin ilagay yung bago, syempre linisin muna natin. Kahit konting punas lang yan, importante malinis siya. Alright, so pag bumili pala kayo ng bagong battery mga ka-riders, ay meron tong kasamang bolts and nuts, no? Yan po yun. So yan po yung magsisilbing lock pagka ibabalik nyo na yung pag ilalagay nyo na yung bagong battery. Kasi yung luma, pwede namang gamitin pa. Kaya lang minsan nag-i-stock up yun eh. So parang dumidikit siya dun sa pinakalagayan ng nuts na yan. Ayan, tulad niya, no? Nag-stock up na yan, hindi ko matanggal. Pero pwede naman tanggalin pag pinersa. Kaya lang hayaan mo na lang. Kasi meron namang brand new na kasama yan. So yan po yun. Merong bolts and nuts, tsaka may washer. Right, so pang pahigpit kasi yan mga ka-riders. So sa pagbabalik, ganun lang din. Same procedure. Higpitan mo lang. So ilalagay mo yung wirings kung paano siya nakapwesto nung pagtanggal mo. Dapat ganun din yung pagbalik.
Kasi pag nagkabaliktad yan, ay magmamalfunction po yung pinalagay nating mini driving light and also yung hazard light na pinalagay ko. Kinabit lang naman yun dyan kaya lang dapat may positive and negative kasi tayong tinatawag. So dapat sundin natin yun para tugma siya, para hindi magkaroon ng problema or magkaroon ng short circuit. Alright, so yan, ganyan lang naman kadali yung pagtanggal at paglagay ng pagpalit ng bagong battery sa ating YTX 125. Napakasimple lang naman mga ka-riders. Ito yung isa sa mga basic DIY natin na magagawa natin sa ating motor na ito. And syempre, bago natin testing, double check lahat and make sure na mahigpit. Huwag naman yung sobrang higpit na maglulus na yung thread. Yung saktong higpit lang talaga. No? So, double check lahat. Tingnan natin bago natin i-on, paandarin yung motor. No? Para make sure tayo na maganda at successful yung gawa natin. Alright, so yan, testingin na natin. Subukan na nating paandarin itong YTX 125 at tingnan natin kung okay lahat. O see? Sobrang liwanag nyo ng kanyang neutral indicator, diba? And try natin yung mga turn signals. So okay na yung blink. So hindi na siya parang blink na kumukurap-kurap. Ito normal blink lang talaga, diba? Alright, so check natin, double check lahat para make sure tayo na okay na yung motor natin and good to go na tayo para bumiyahe ulit. Yan. Harap, likod na turn signals, so everything is okay, gumagana. Alright, so ngayon testing naman natin yung kanyang busina. O, diba? And then tsaka natin gamitin yung electric starter kung one click lang ba siyang aandar. You see? One click lang mga ka-riders. So ayan, at very successful po yung ating do it yourself for today. Ang napakasimple lang naman na pagpalit ng battery ng ating YTX 125. Alright mga ka-riders, at hanggang dito na lang po muna ulit ang aking video at tayo bibiyahe pa para kumita. Alright, at yun po yung aking hazard light. Alright mga ka-riders, at bago ko po tapusin ang aking video, please, if napadaan ka sa video ko na ito, don't forget to subscribe, and if you like this video, paki-like na rin and press that notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. Alright mga riders, at hanggang dito na lang po, at Renzo Classic palagi po nagpapaalala, ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. Play safe din pala, lalo na pag nagbabasketball. Renzo Classic po. Maraming salamat po.